tumayo po tayong lahat. Basahin natin ang sermon passage natin. Luke chapter 2. Tayo po ay nasa verse 8 na. Luke chapter 2, verse 8 hanggang 21. Luke chapter 2, verse 8 hanggang 21. So, nung mga nakaraang araw ng Panginoon, last Lord's Day, ang ipinangaral natin ay Luke chapter 1 at Luke chapter 2, verses 1 to 7. So, ito ang continuation ng mga pangangaral na yon. So, again, Luke chapter 2, verse 8. This is the word of the Lord. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you a child is born this day in the city of David, a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God, saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they went with haste, madali sila, and found Mary and Joseph and a baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. Mga sinabi ng angels. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. And at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. So, dito sa passage natin, nakita natin yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. May mga pastol, gabi yun, nag-aalaga sila ng mga tupa nila, nagbabantay sila ng mga tupa nila, at biglang mayroong dumating o nag-appear ng mga anghel. At yung mga anghel, rather isang anghel lang pala yung una. May dumating na isang anghel at nagbalita siya ng isang balita ng may matinding kagalakan. At yung binalita, ni-report ng anghel ay tungkol sa Kristong ipinanganak. Siya ay nasa lipi ni David. Siya ang tagapagligtas, siya ang Panginoon, siya ang Kristo. At sinabi ng anghel na may senyas. At yung senyas, na makikita nila kung paano pinanganak yung Mesiyas, isa siyang sanggol na nakabalot ng mga damit. At pagkasabi ng anghel, yung mga salitang iyon, pagkatapos ng report ng angel sa mga shepherds, biglang bumukas ang langit at nakakita sila ng libo-libo, di natin na kung gano'ng karami, milyon-milyon na mga anghel na nasa langit at sabay-sabay silang umawit at nagbigay puri sa Diyos. Yun yung nabasa natin sa verse 14. Yun yung nagsabi ng glory to God in the highest and on earth peace among those with whom He is pleased. At natapos agad lahat. Pagkatapos ng report ng angel, pagkatapos ng pagpupuri ng mga anghel, naging normal ulit yung gabi. At nagmadali yung mga pastol at hinanap nila yung senyas, yung bagong panganak na nasa swaddling clothes.
At pumunta sila sa Bethlehem, dahil malapit lang yung lugar na yun sa Bethlehem, at pagpunta nila doon, natagpuan nila si Maria at si Jose. Ang ginawa ng mga shepherds, ang ginawa ng mga pastol na to, inulit nila kung ano yung sinabi ng mga anghel. At pagkaulit nila, namangha yung mga nakikinig, at ganun din si Maria, sinabi, she treasured up in her heart yung mga sinabi ng mga pastol. At itong mga pastol na to ay umuwi, glorifying and praising God. At nagtapos yung talata natin na after 8 days, tinuli si Jesus at pinangalanan siyang Jesus. Ganun pala sa kanila after pala ng circumcision, saka pinapangalanan. Pero dito, sa passage natin, merong dalawang mangangaral at merong dalawang kasiyahan na nangyari. Dalawang preaching at dalawang rejoicing. May dalawang preaching at dalawang rejoicing. At nangyari yan sa mga anghel at sa mga pastol. Iisa lang yung pinangaral ng anghel at ng pastol. Magkaibang mga mangangaral. Ang isa ay anghel at ang isa ay mga ordinaryong pastol. At pareho rin ang mga reaksyon nila. Pagkatapos mangaral ng mga anghel, nagdiwang sila. Pagkatapos mangaral ng mga pastol, nagdiwang din sila. Same content, different preachers, same reaction. Pagka-announce ng mga angelic heralds, ang langit ay bumukas at the army of angels came with glory, rejoicing in the birth of the second person of God. At silang nakinig doon sa mga anghel ay naging mangangaral din. Inulit nila kung ano yung sinabi ng mga anghel. At ipinangaral din nila, kinuwento din nila, shinare din nila doon sa Bethlehem. At isa lang ang mensahe nilang pareho. Isa yung mensahe ng anghel, isa yung mensahe ng mga pastol. Ang salita ng Diyos tungkol sa kapanganakan ni Kristo. Ang salita ng Diyos na nagsasalita tungkol sa kapanganakan ni Kristo. At ang mismo mensahe na ito, yung ipinanganak ng Kristo, ay may title na Lord. Yun ay Kurios. Yun ay New Testament version ng Old Testament, capital L-O-R-D. Tinatawag na tetragrammaton. Na ang ibig sabihin, attributed mismo yon sa Diyos. Ang Diyos ay ipinanganak. This is high Christology. Napakataas na pagtingin kay Kristo. Yung ipinangaral ng anghel, napakataas na pagtingin kay Kristo, yung ipinangaral ng mga shepherds. At ang sinabi nila ay hindi lang salita ng anghel, tandaan natin, this is not words of the angel, ito ay report lang ng angel na pinasabi, ipinangaral ng Diyos. Ang lumabas sa bibig ng mga anghel ay walang iba kung hindi salita ng Diyos. Sinabi sa verse 17, they spread the word. Yung mga shepherds. The word, salita. Yun yung pinaiksing ibig sabihin na ito ay salita mismo ng Diyos. Kaya itong mga shepherds ay pwedeng ituring ng mga pinakaunang evangelist sa Christian era. Pagkapanganak ng Panginoong Jesucristo, sila yung unang public preacher. Sila yung unang nangaral tungkol sa Panginoong Jesucristo. At merong kasiyahan dun sa ipinangaral na salita tungkol doon sa ipinanganak na Panginoon. Kaya ito yung message natin this morning. Doxology is the soul's most fitting response to the Word of God, proclaiming the birth of the Savior King. Ang pinakamainam na tugon ng kaluluwa sa salita ng Diyos tungkol sa kapanganakan ng tagapagligtas na Panginoon ay doxolohiya. Pagpupuri, kasiyahan, pagsamba, pagbibigay pugay, selebrasyon. Yan yung tamang tugon ng isang kaluluwa kapag narinig niya yung salita ng Diyos tungkol sa kapanganakan ng tagapagligtas. At pag pinag-usapan natin yung inkarnasyon, pag pinagtasapan natin yung kapanganakan ng Panginoon, meron tayong dalawang titignan. Una, ano yung mensahe doon sa inkarnasyon? At pangalawa, ano yung tugon ng mga nakasaksi?
So una, ano yung mensahe mismo? Ano yung content? At pangalawa, ano yung tugon ng mga saksi? So what's the content of the message and what is the response ng mga witnesses? Dalawa palaging titignan natin, angels saka shepherds. Angels saka shepherds dito sa talata natin. So, sa mga anghel, alalahanin natin na plain word of the Lord, ipinangaral ng mga angels sa chapter 2, verse 10 hanggang 12, na inulit ng mga shepherds sa verse 17. Kung ano yung pinrich ng anghel, yun din yung pinrich ng mga shepherds. Pero yung interpretation, ano yung ibig sabihin nung verse 10 hanggang 12, makikita natin yan sa verse 14. Kasi yung verse 10 hanggang 12, pag binasa nyo yun, yung 10 hanggang 12, pinapasabi, kung ano yung pinasabi ng Diyos, yun lang yung sinabi ng mga anghel. Kung ano yung pinapasabi ng Diyos, yun lang yung sinabi ng mga anghel. Ang sinabi ng mga anghel, may pinanganak, siya yung Kristo, anak ni David, eto yung senyas, pero that's plain word. Eto lang yon. Ngayon, doon sa verse 14, kung saan pinuri na ng mga anghel ang Diyos, kumanta na yung mga anghel, nagbigay pugay sa Diyos, dito lumabas. How do they interpret that event? Okay, may pinanganak yung Kristo. Okay, pinanganak siya. Ito yung senyas. Now, ano? Anong ibig sabihin nun? What does it mean? Now, lumabas sa bibig ng mga anghel yung ibig sabihin ng 10 to 12 sa verse 14. Nung sinabi na ng mga anghel na glory to God in the highest and on earth peace among those with whom He is pleased. Ito na yung interpretation ng verse 10 hanggang 12. Na anong ibig sabihin ng kapanganakan? Ito ay magbibigay puri sa Diyos, ito ay magiging kaligtasan ng mga kinalulugdan. Kaligtasan ng kinalulugdan, kapurihan ng Panginoon. Nung sinabi ng verse 13 na bumukas yung langit, there was a multitude of heavenly hosts. Pag narinig niyo yung host sa Bible, ang ibig sabihin nun ay army. Kaya pag sinabi sa Old Testament na Lord of Hosts, Panginoon ng mga, ano ba army sa Tagalog? Hukbo. Yeah, tama. Panginoon ng mga hukbo. Kaya pag sinabi na heavenly host, ito ay makalangit na hukbo. Tungkol ito sa army, tungkol ito sa mga pangsundalong pananalita. Iisipin nyo, bumukas yung langit at hukbo ng langit yung nandoon. Kasi normally, kapag may dumating ng mga sundalo, ang ibig sabihin nun ay gera. Something is happening. May peligro, may digmaan. Kaya sinabi ng mga commentators, this is a paradox. Kasi bumukas yung langit, andyan yung hukbo ng langit, pero hindi gera yung mensahe nila. Hindi sinabi, magdidigmaan tayo, pupuksay namin kayo. Hindi. Baliktad. Ang mensahe ng hukbo ay kapayapaan. This is a paradox. God deployed an army to declare peace. Ang nagdedeklara ng kapayapaan ay silang mga sundalo ng Panginoon. At ano yung kapayapaan na binabanggit ng mga anghel? Ano yung kapayapaan na binabanggit sa verse 14? Ultimately, kapayapaan ito sa harapan ng Diyos. Kapayapaan ito ng konsensya. Kapayapaan ito sa pagitan ng mga tao. Kapayapaan ito sa buong mundo. At ang pinaka-sentro ng lahat ng kapayapaan na yon ay kapayapaan sa harap ng Diyos. That there is already peace because of the birth of the Lord Jesus Christ. Now, punta tayo sa shepherds. Bakit pastol yung sinabihan ng mga anghel? Ang dami-daming tao. May mga matataas na tao na pwedeng pagdeklarahan ng mga anghel na yon. Bakit mga anghel? Alam niyo ba kung bakit nandun yung mga shepherds sa field? Nandun sila dahil yun yung trabaho nila at yun yung trabaho nila kaya malapit sila sa Bethlehem, malapit sila sa mga cities kasi yung mga sheep nila, yun yung gagamitin sa mga templo bilang alay. Na malapit sila sa mga syudad. Malapit sila doon sa mga cities.
Dahil yung inaalagaan nilang mga tupa, yun ay gagamitin sa templo bilang sakripisyo para mag-continue yung worship, para bilang pagsamba mismo sa Diyos. At nung dumating yung anghel at sinabi, pinanganak na yung Mesiyas. Ang isang ibig sabihin nun para sa mga pastol, matatapos na yung animal sacrifices. Hindi nyo na kailangan gawin yan. Hindi nyo na kailangang alagaan yung mga pastol na yan at ialay doon dahil dumating na. Sabi ni John the Baptist, the Lamb of God will take away the sins of the world. Yan yung tinatrabaho nyo, yan yung pinagkakakitaan nyo, yan yung naging buhay nyo at yan yung buhay ng buong lumang tipan sa temple sacrifices. Pero sinabi ng mga anghel, dumating na yung Kristo na siyang magiging katuparan, the end of all the temple animal sacrifices. Ang Logos, according to John, ay dumating at naging tao para sa kaluwalhatian ng Diyos at pakikipagkasundo sa harapan ng Diyos. Yan ang objective ng kapanganakan ni Jesus. Bakit siya pinanganak? Para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kaligtasan ng mga tao. Yun yung layunin ng inkarnasyon, objective, na maligtas ang tao at sa kaligtasan ng tao, ang Diyos ay mapapapurihan. Yun yung sinabi ng verse 14. Glory to God in the highest and peace among all with whom God is pleased. Iisa yan, hindi magkahiwalayan. Mapapapurihan ng Diyos kapag may kapayapaan ang makasalanan sa harapan ng Diyos. Alalahanin natin yung goal ni Luke sa narrative na to. Sinulat niya to kay Theophilus, Luke chapter 1, verse 3. Gusto niyang patunayan na historical yung faith nila. Gusto niyang patunayan na yung Kristyanismo ay historical. Gusto niyang sabihin na yung Kristo na alam ni Theophilus na namatay sa krus ay pinanganak dito. At nakita ng mga pastol at ipinroklama ng mga anghel na ipinanganak siya para mamatay para sa mga kasalanan natin. Etong sanggol na to ay ipinanganak for that purpose, for the cross. He was born in a manger for him to die on the cross. Pinanganak si Kristo para siya yung mamatay para sa kasalanan natin. Para tayo na mga kaaway ng Diyos ay makipagkasundo na sa Diyos doon sa krus. Ang mga Kristiyano ay tinatawag para maging peacemakers. Tinawag tayo para maging simula ng mga pagkakasundo. Pero ang Panginoon natin, siya yung ultimate peacemaker. Tayo, pwede natin pagkasunduin. Yung mga magkakaaway, pwedeng magawa natin yon, pwedeng hindi. Pero si Jesus lang yung may kakayanan na ipagkasundo yung makasalanan at ang Diyos. Walang ibang makakagawa niya. Siya lang mismo yung makakagawa nun sa pagitan ng Diyos at sa tao. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao at pagpunta niya sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos ay nagkatawang tao para ang mga makasalanan ay makaharap sa Diyos ng may kagalakan, imbis na kondemnasyon. Na pag humarap tayo sa Diyos, haharap tayo sa Diyos ng malaya, imbis na guilty. Yan yung dahilan kung bakit ipinanganak itong Kristo na ito. Lahat tayo ipinanganak na kaaway ng Diyos. We are all born enemies of God. Walang ipinanganak na hindi kaaway ng Diyos. Pero si Kristo ay dumating para pagkasundo tayo. Romans chapter 5 verse 10, For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Sinabi mismo ng mga epistles later na ang dahilan kung bakit namatay si Jesus ay para pagkasunduin tayo sa harapan ng Diyos. Noong 1st century, may tinatawag na Pax Romana. Peace on earth, under the Roman rule. Dahil sa Romanong Imperyo, nagkaroon ng kapayapaan for 200 years. Napakatagal nun. 200 taon. Walang ibang nakagawa nun. Puro gera dati. Gera dito, gera doon.
Pero sa ilalim ng Imperyong Romano, nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan. Meron nga silang tinatawag na the Gate of Janus. May templo sila, the Temple of Janus. Kapag bukas yung pinto na yon, ibig sabihin gera. Kapag sarado yung pinto, ibig sabihin kapayapaan. Parang sa Pilipinas, di ba yung watawat natin? Kapag yung blue yung nasa taas, walang gera. Pag yung pula yung itinaas, binaliktad yung bandera natin, watawat, ibig sabihin may gera na. Ganon sa panahon nila. Pag bukas yung pinto ng templong yon, gera. Pero pag sarado, walang gera. At 200 taon na nakasarado yung templo na yon. Pinagmamalaki yon ng Romanong Imperyo. Pero alalahanin natin yung kapayapaan na idinulot ni Jesus, yung kapayapaan na pinoproklama sa verse 14, yung kapayapaan na dulot ng ipinanganak na sanggol sa sabsaban, doon sa Bethlehem, ay mas magiting pa, at mas malaki pa, at mas maluwalhati pa kaysa sa kahit anong kapayapaan na tinatamasa natin ngayon. Higit dun sa Pax Romana sa panahon nila, higit sa lahat ng iniisip mong kapayapaan, yung kapayapaan na binibigay ng anak ng Diyos ay mas mataas, mas maluwalhati, mas magiting. Sipin mo, tao ng Diyos, may kapayapaan sa harapan ng Diyos. Walang sigalot, hindi galit ang Diyos. Sa isang mundo na may kapayapaan ng walang hanggan. Hindi natatapos. Wala nang gera. Wala nang pagtatalo. Wala nang sigalot. Wala nang patayan. Yan ang idudulot ng kapanganakan papunta sa krus ng Panginoong Jesus. While we are still here on earth, we are waiting for that blessed day. Nandito tayo ngayon, may kapayapaan na tayo sa Diyos, pero i-consummate yan ng Diyos. Darating yung isang araw, darating yung panahon, darating yung tuldok ng kasaysayan, at sa panahon na yon, wala nang pag-aaway. Wala nang gera. Wala nang patayan. Purong kapayapaan. Yan ang dulot nung ipinanganak doon sa sabsaban. Yan yung sinasabi ng mga anghel na on earth, peace among those with whom He is pleased. Kaya tayong mananampalataya, kapag narinig natin to, narinig natin yung mensahe na yon, kailangan palakasin mo yung pananalig mo dahil dito. Palakasin mo yung pananalig mo sa katotohanan na to. Meron ka na ngayong kapayapaan sa harap ng Diyos. Pinagkasundo ka na ngayon sa harapan ng Diyos. At yung dahilan ng kapanganakan ni Jesus patungo sa krus ni Jesus. Christian, you already have peace with God. Because that's the purpose of the incarnation. Napaka-personal na itong text natin. Nung kausap ng mga angels, yung mga shepherds, ang napaka-first person yung pagbabanggit nila. For unto you, in this day, to you. Talagang direct kinakausap ng mga anghel, yung mga shepherds na yon. At yun yung ginagawa ng Diyos sa atin sa tuwing may pangangaral. Yun yung ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon, sa mensahe ng kapayapaan. Sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo ngayon, na ang Diyos ay masaya na ligtas ka. Ang Diyos ay masaya na Kristiyano ka ngayon. Ang Diyos ay naluluwalhati, nalulugod siya, na ikaw ay may pakikipagkasundo na sa Kanya. Nag-reflect yan sa kasiyahan ng mga angels, nag-reflect yan sa kasiyahan ng mga shepherds. Nung sinabi nila na peace, natuwa sila, meron silang kagalakan. Reflection lang yon ng kaluguran ng Diyos. Magkaroon ka ng ganitong constant awareness ng reconciled status mo sa harapan ng Diyos dahil sa ipinanganak na Kristo. Mananampalataya, hindi ka nakaaway ng Diyos. Mananampalataya, hindi ka nakaaway ng Diyos.
Kailangan mo magkaroon ng ganitong klase ng assurance. Kasi meron pa rin mga Kristiyano na kahit Kristiyano na sila, ang tingin nila sa Diyos, kaaway pa rin. O ang tingin nila, kaaway pa rin sila ng Diyos. Pero mananampalataya na sila. Ang tingin nila sa Diyos, hindi Ama. Ang tingin nila sa Diyos, kaaway. Na parang hindi pa sila magkaayos. Na parang hindi pa sila magkasundo. Alalahanin mo, mag-ingat tayo. Hindi ka lalago sa pananampalataya, hindi ka lalakas sa pananampalataya kung ang palaging tingin mo sa Diyos ay galit sa iyo. Hindi ka lalago sa pananampalataya, hindi ka magkakaroon ng masayang pananampalataya kung ang palaging tingin mo sa Diyos ay galit sa iyo. Na parang bawat kibot mo, ganun ang tingin mo sa Diyos. Mananampalataya, hindi ka nakaaway ng Diyos. Huwag mong imaginein na palaging akulot ang noon niya sa iyo. Huwag mong isipin palagi na palagi siyang galit sa iyo. Ang awa ng Diyos ay mas malaki sa lahat ng kasalanan mo. At ito yung ebidensya. Ebidensya, binigay niya yung bugtong niyang anak bilang kahalili mo. Hindi mo kailangang gumawa at kumilos at magbigay at magsakripisyo para maging less angry siya. Hindi mo kailangang maggalit na naman sa akin. Yan ay tinapos na ng Kristo. Pinanganak siya at namatay para sa iyo. Magkaroon ka ng kasiguraduhan. Ang sinabi mismo, glory to God in the highest and on earth peace, kapayapaan. Naluluwalhati siya sa kapayapaan. Hindi siya nagdadalawang ilis. Tama bang niligtas ko to? Hindi ganun ang tingin ng Diyos. Parang nagkamali ako dito ng pagkaligtas dito Hindi. Dumanak na yung dugo ng pinanganak na sanggol. Para sa kapayapaan mo sa harapan niya, magkaroon ka ng kasiguraduhan. Magkaroon ka ng kapayapaan. Marami kang ginawang kasalanan. Yes. Mas malaki ang biyaya niya. Marami kang nakumit na kasalanan ngayong linggo na to. Yes. Pero mas malawak ang awa niya sa pamamagitan ng pinanganak na sanggol. Sa pamamagitan nitong Kristong pinanganak. Doon ka umasa, doon ka sumandal. Doon ka magkaroon ng kapayapaan. Doon ka magkaroon ng kasiyahan. Meron ka bang ganitong kasiyahan tulad ng anghel at tulad ng mga pastol? Kung wala, alalahanin mo yung verse 14. Alalahanin mo ang verse 14. May kapayapaan ng konsensya, kapayapaan sa tao at supremely kapayapaan sa harapan ng Diyos. Pero, sila, meron ding mga hindi Kristiyano na ang akala nila may kapayapaan sila sa harapan ng Diyos. May pagkabaliktad dito. May mga Kristiyano na kumikilos na parang walang kapayapaan sa Diyos. Pero meron din naman na hindi Kristiyano na kumikilos na parang may kapayapaan sila sa harapan ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, dapat nakadepend yung ating assurance based sa Scripture. At kung sinabi ng Scripture that you have peace with God, you have been reconciled with God, believe that. Now, it's another story sa mga hindi mananampalataya. Kasi may mga hindi mananampalataya na buong pag-asa na akala nila may kapayapaan sila sa Diyos, pero walang Kristo. Outside the picture si Christ. Christless peace yung meron sila. Akala nila, okay naman kami ng Diyos, okay naman. Pero wala sa isip nila si Jesus. Labas sa istorya, yung inkarnasyon at yung krus. Now, yan ang maling klase ng paniniwala. That is fake assurance. Yan ang mali. Alam mo yun, yung pinapangaral ng mga bulaang pari at bulaang propeta sa Jeremiah 6:14. Sabi kasi ng mga nasa Jeremiah 6:14, peace, peace, when there is no peace.
Wala silang kapayapaan sa harapan ng Diyos. Pero buong pag-akala nila, okay sila sa Diyos. Kahit wala sa picture si Christ. Kaya para sa mga ganong klase ng tao, huwag mong isipin na may kapayapaan ka sa Diyos nang wala si Jesus. Hindi natutuwa ang Diyos sa isang tao na walang Jesus. Hindi napapapurihan ang Diyos sa isang makasalanan na walang Kristo. Hindi magtatagal ang kapayapaan ng isang taong walang Hesukristo. There is no such thing as Christless peace. Walang ganon. Hindi magtatagal. Perhaps, in this life, no? Pag pinapansin natin yung mga unbeliever, parang mas may peace pa sila kaysa sa amin. Pwede nating isipin na ganon. Pero hindi magtatagal yun. Parang Pax Romana lang yun. Panandalian lang yun. May hangganan din yun. Marami ngayon magdiriwang ng Pasko nang walang pagsisisit pananalig sa totoong Jesus. Kaya kung ikaw ay isang taong walang Kristo, sana magkaroon ka ng kasiguraduhan base sa kasulatan. Hindi base sa sinasabi ng lipunan. Hindi nakabase sa pananaw mo. Hindi nakabase sa kung ano lang yung gusto mong itapal sa konsensya mo. Hindi. Si Kristo lang ang kapayapaan. Siya lang ang may kapangyarihang magkasundo sa harapan ng Diyos at mga makasalanan. Sana ay huwag mong paniwalaan ang peking kapayapaan. False peace. Pangalawa, merong tugon yung mga saksi. So, ano yung message? Salvation. Message, glory of God in the salvation of sinners. Pero pangalawa, ang titignan naman natin, ano yung reaction nila doon sa content? Ano yung reaction nila doon sa content ng message? Yung mga anghel, wala silang kasalanan. Hindi nila kailangan ng kaligtasan. Yung mga anghel na ito ay sinless. Wala silang kasalanan. Puro sila, dalisay sila, banal sila, matuwid sila. Wala itong kasalanan, mga anghel na ito. And that is exactly why they rejoice. Nagdiriwang sila dahil nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa kaligtasan nila, kundi dahil sa kaligtasan ng mga tao. Nakita nila yung hypostatic union. Nakita nila yung Diyos na hindi nakikita na naging isang sanggol. Sumabog yung isipan ng mga anghel. Ano nangyari to? Hindi ko maiwan. Kahit yung mga isipan ng mga anghel, hindi nila kayang intindihin yon. Hindi sila Diyos. Kahit sila, pag-aaralan nila hanggang walang hanggan. Nagte-theologize yung mga yun. Ano kaya to? Hindi nila maisip na yung Diyos na hari ng sinukob, yung soberano ng sangnilikha, ay naging isang sanggol. Sumabog yung isipan nila ng may kasiyahan. Pero hindi lang yun, kung hindi ganun din sa ibig sabihin nun. Yung purpose ng incarnation, yung purpose ng incarnation ay yung kaligtasan ng mga makasalanan. Isa yan sa ikinamamangha ng mga anghel. Sinabi sa ibang epistles, tumatanaw pa sila, paano gagawin ng Diyos to? Paano siya magliligtas sa makasalanan? Isa pa sa ikinamamangha ng mga anghel ay paano maisip ng Diyos yon? Pinupuri nila yung Diyos dahil sa kabutihan niya, karunungan niya, at kapangyarihan niya. Wisdom, power, and goodness. Wisdom, power, and goodness. Yan ang hindi ma-imagine ng mga anghel. Pagaling ng Panginoon. Pinagsama-sama niya lahat dito sa isang event na to. Niligtas yung mga kasalanan sa pamamagitan ng Diyos. Hindi nila ma-imagine yung second person ng Trinity na magiging isang sanggol. Na mag-a-assume ng human nature. At sa pamamagitan noon, mamumuhay siya ng tama at tapat at mamamatay siya sa krus. Mind blown itong mga anghel na to. At doon yung kasiyahan nila. Tuwang-tuwa sila dito sa kaluwalhatian ng Diyos na hindi nila mapigilan yung sarili nila na purihin siya. Pero ganun din yung mga pastol. Yung mga pastol, again, bakit yung mga pastol ang pinili ng mga anghel? Bakit sila yung pinagreportan ng mga anghel according sa utos ng Diyos? Bakit shepherds? Kahit na sobrang ganda ng
picture ng mga shepherd sa Bible, alam niyo ba na sa panahon nila, mababang profession yung pagiging pastol sa kultura nila. Hindi iyon isang mataas na profession. Naalala niyo sila David, siya yung bunso, siya yung pinagpastol. Mababa yun. Sa panahon, hindi yun mataas na klase ng trabaho. Lalo na sa New Testament. Sa New Testament, mababang uri ng trabaho yung mga pastol. Actually, labas sila sa lahat ng social at religious life ng community. Kasi nagpapastol sila sa labas ng city, doon sa may damuhan. Ibig sabihin, hindi sila nakakapag-participate sa mga temple worship. Hindi sila kasi walang babantay eh. Kailangan nandun sila all around. Ngayon nga, doon sa text natin, gabi, gising pa sila. Kailangan nilang bantayan yung mga tupa nila. So itong mga pastol na to, low kind of vocation siya. At detached sila socially at religiously doon sa mga nasa loob ng mga cities. So yung mga shepherds dito sa Luke 2, sinisimbolize nito na pwede pala yung mga ordinaryong tao. Ordinaryong tao, maging mabababang mga tao na magkaroon ng kasiyahan sa pagtanggap sa Ebanghelyo. Hindi matataas. Hindi ang pinag-announcean si Herod. Hindi ang pinag-announcean yung Sanhedrin. Hindi ang pinag-announcean yung mga prophets. May prophet pa mamaya dito sa chapter 2. Sino ba yun? May isang prophet pa dito na buhay pa. Hindi siya. Ang pinag-announcean ng mga anghel ay mga mabababang tao. Mga ordinaryong tao sa lipunan. Kaya very clear sa Luke na yung espiritu ng doxology, yung espiritu ng pagpupugay, selebrasyon, dahil nagpugay din itong mga pastol na ito. Yan ang tamang tugon sa mga magigiting na gawa ng Diyos. Now, tungkol ito sa worship. Tungkol ito sa pagsamba. Na yung totoong magpapasiklab sa palagiang pagsamba ay yung palagiang pangangaral ng Ebanghelyo. Magaling sa sabsaban hanggang sa krus ng Kalbaryo. Ano yung magpapasiklab sa pagsamba? Pangangaral ng Ebanghelyo. Yun yung dahilan kung bakit nagpugay yung mga anghel, Ebanghelyo. Yun yung dahilan kung bakit nagpugay yung mga pastol, Ebanghelyo. What truly fuels repeated worship is the ongoing preaching of the cradle to the cross gospel. Kaya sa pagsamba natin, lahat ito ay dapat may ebanghelyo. Pag-awit natin, dapat ang content nito ay may ebanghelyo. Sa pananalangin natin, dapat ito ay may ebanghelyo. Sa ating pagbibigay, dapat ang motibo at dahilan ay ebanghelyo. Motibo ebanghelyo, yung pupuntahan ng pagbibigay, ebanghelyo pa rin. Sa exhortation, ebanghelyo. Sa confession, ebanghelyo. Sa pangangaral, ebanghelyo. Sa pagpapartake ng tinapay at alak, ebanghelyo. Kasi yun lang yung magpo-fuel sa puso ng pagsamba. Itong mga pastol ay hindi pinuri at niluwalhati yung Diyos dahil nakita nila yung maluwalhating anghel. Dumating yung anghel, natakot sila. Bumukas yung langit. Very interesting. Si John sa Revelation, nakakita lang anghel, nagpatira pa na eh. Itong mga pastol na to, bumukas na yung langit. Saan sila nagpatira pa? Sa ordinaryong sanggol, sa sabsaban. Nagdiwang, very interesting yun, no? Very miraculous, very extraordinary experience nila. Sipin yun. Bumukas yung langit, yung anghel, at sinabi, kaluwalhatian, yung nakita nila. Pero hindi sinabing after nila makita yung mga anghel, doon sila nagtatalon sa tuwa. Hindi sila doon nagtatalon sa tuwa. Nagtatalon sila sa tuwa after nilang makita si Jesus. Pero hindi naman nagliliwanag si Jesus. Nung hawak siya ni Maria. Ordinaryong bahay lang yon. Nagulat pa siguro itong mag-asawa, ba't nyo kami hinahanap?
Sino kayo? Ba't nyo hinahanap? Ordinaryong tatay, ordinaryong nanay, ordinaryong sanggol. Tapos tuwang-tuwa yung mga pastol. They went out glorifying and praising God. Walang lights. Walang nakatutok kay Jesus na gano'n. Walang kahit na napaka-ordinary, napaka-plain. Doon sila nagdiwang. Doon sila sumamba. Dahil lang nakita nila ay ininterpret nila, ano tong ordinaryong sanggol na to? Ito yung sinabi ng mga anghel. Ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Ito yung Mesiya. Ito yung magtatapos ng lahat ng sakripisyo. Ito yung magiging kaligtasan ng lahat ng tao. Ito yung magdadala ng kapayapaan. Yung sanggol na yan, siya yung magdadala ng kapayapaan. Yung nakita ng mga anghel. Ang katotohanan lang ng kaligtasan kay Kristo ang maghahanda sa atin at magmo-motivate sa atin sa pagsamba. Hindi ang paraphernalia. Hindi ang kahit anong karnal. Kaya papansin nyo po, na wala tayong masyadong design. Walang nakatutok dito na light. Wala tayong kung ano-ano. Dahil hindi yun ang mag-uudyok sa'yo sa pagsamba. Hindi mag-uudyok sa'yo sa pagsamba ang kung ano-anong theatrics. Kung ano-anong mga paraan. Siguro sa concert, pwede yan. Walang problema, hindi naman mali yun. Pero sa pagsamba, ang mag-uudyok, ang magpapasiklab ng puso sa pagsamba ay walang iba kung hindi ang naiintindihang ebanghelyo. Yung nakikita lang ng pananampalataya. Kahit ilang beses mong lagyan ng tubig yung motor mo, hindi aandar yan. Gamitin mong gasolina yung tubig. Hindi aandar yan. Hindi yun yung gasolina niya. Hindi yun yung magpapatakbo sa kanya. Ang kahit anong nasa mundong to ay hindi maghahanda sa iyo sa pagsamba. Ang kahit anong meron dito sa mundong to ay hindi ka ihahanda at bibigyan ka ng motibasyon para sumamba. Ang magbibigay lang sa iyo ng motibasyon ay yung katotohanan na may kapayapaan ka na sa Diyos dahil sa kapanganakan ng ikalawang persona ng Diyos. Yan yung nangyari kay Charles Wesley. After niya ma-convert ng 1738, 1739, sinulat niya yung hymno na Hark the Herald Angels Sing. Yun yung inawit natin. At galing yung hymno na yon dito mismo sa text natin, sa Luke chapter 2, verse 14. Galing dito yon. Naligtas muna siya bago siya sumamba. Naligtas muna siya bago siya sumamba ng tama. Kaya sa usapin ng pagsamba, hayaan mo na yung inkarnasyon, yung krus, yung kaligtasan, ang magpasiklab sa sarili mong pagsamba sa Diyos. Hayaan mong yun ang magpasiklab sa iyo sa pagsamba mo sa Diyos. Dahil yung dahilan kung bakit siya pinanganak, yung real purpose, na itong puro, dalisay, walang kasalanan, ay ipinanganak para sa kaligtasan mo. This pure, sinless one was born to be your salvation. Hindi mo na kailangan magtrabaho para tanggapin ka ng Diyos. Hindi mo na kailangan magbigay ng sakripisyo para tanggapin ka ng Diyos. Nagbigay na yung Diyos ng isasakripisyo, ang buo niyang, ang bugtong niyang anak. Sa kabila ng marami mong kasalanan, si Kristo ang tagapagligtas mo. Ang banal na Espiritu ang naninirahan sa iyo. Ang Diyos Ama ang sumasalubong sa iyo. Hindi ba yan ang dahilan kung bakit ka sumasamba? Hindi ba yan ang dahilan kung bakit ka sumasamba? Na sa kabila ng lahat ng nananatili mong kasalanan, tagapagligtas mo pa rin siya. Hindi ba yan ang dahilan kung bakit ka sumasamba? Ito yung nagbigay ng gasolina doon sa mga pastol. Isipin nyo, iniwan nila yung mga tupa nila. Sinong babantay doon? Biglang pumunta to. Sabi pa nga, with haste.
Mabilisan silang umalis. Iniwan nila yung trabaho nila para kay Kristo. Nagmadali sila. Hindi nga nila iniiwan yun para sa templo eh. Hindi nga nila iniiwan yun dati para sa sinagoga. Tapos nung anghel, walang arrange. Diretso. Tapos pagkatapos, sa kanila binalikan. Kaya ang tanong sa'yo, anong motibo mo sa pagsamba ngayong umagang to? Bakit ka pumunta ngayon dito? That's a question. Bakit ka pumunta ngayon dito? Bakit ka sumasamba ngayon? Tayo ay mapapagod sumamba, mawawala ng kahulugan ng pagsamba, ma-demotivate sa pagsamba kung ang motibo natin ay hindi ebanghelyo. Makakalimutan natin na pinanganak siya para sa ating kaligtasan. Kaya ang dapat natin palagi ang ginagawa ay pag-isipan, why am I doing this? Bakit ako mag-prepare? Ba't ako pupunta? Kung meron akong ibang motibo, pera sa kaligtasang binigay ng Diyos, hindi tatagal yun. Hindi tatagal yun. Hindi ka tatagal sa pagsamba kung meron kang ibang motibo labas kay Kristo. Ang worship ay magiging repetitive. Kung hindi ebanghelyo ang rason mo. Kaya't sila ng mga puso na punong-puno ng ebanghelyo, sila ang gutom sa pagsamba. Silang mga pusong punong-puno ng ebanghelyo ang gutom sa pagsamba. Yung awit ng mga anghel, hindi yun, ang pinareport lang sa mga anghel, eto sabihin nyo, yung bumukas yung langit, nagdiwang sila, sumabog ang puso ng mga anghel doon. Bam! Di namin kaya to, kailangan na namin sabihin. Papuri sa Diyos. Yung mga pastol, pagkasabi nila kala Maria at Jose, pag uwi nila, nagtatatalon sila. Hindi na namin makontain yung kasiyahan dito sa mensahe na to. And they also invite others to worship. Kaya dito, sa pagsamba, merong iba't iba itong mga katangian. Ito'y tugon. Ito'y tugon. Ang pagsamba ay palaging tugon. Hindi ito yung unang ginagawa, tapos may bibigay sa iyo ang Diyos. Hindi. May binigay sa iyo ang Diyos, kaya ka sasamba. Hindi ito, sasamba ako para, no. Sasamba ako dahil may binigay na siya. May kaligtasan na. Ligtas ako, kaya ako sasamba. Hindi ako sasamba para maligtas. Ang pagsamba ay voluntaryo. Hindi ito pilit. Hindi dapat ang pagsamba ay dahil sa pressure. Hindi dapat ang pagsamba ay dahil napilitan, pinwersa. Ang gusto ng Diyos na uri ng pagsamba ay kusa. Kusang ginagawa. Kusang dumadaloy. At ang pagsamba ay pagdiriwang. Ito'y pagdiriwang. Hindi ito ginagawa lang. Ito ay selebrasyon. Merong pinagdiriwang. Dahil may ebanghelyong kaligtasan, ito'y tugon, ito'y voluntaryo, at ito'y pagdiriwang. Hindi mo pa sasambahin mula sa puso yung nagpatawad sa'yo sa maraming kasalanan mo? Ibubulong mo lang ba yung pagpupuri sa Kanya na nagbigay sa'yo ng bugtong niyang anak? Hindi mo ba sasambahin ang may kasiyahan na sa lahat ng kadiliman at kasamaan mo, binura ang kasalanan mo? Ang pagsamba mo ba ay pabulong? Yung pagsamba mo ba ay pilit? Yung pagsamba mo ba ay hindi pagdiriwang? Katulad ng mga anghel at mga matataas na anghel at mabababang pastol, ang tao ng Diyos ay dapat sumabog sa pag-awit,
sa pagsamba dahil pinanganak na ang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng talata namin ngayon. Pinupuri namin kayo, pinasalamatan dahil dito nakita namin, O Diyos, nakita namin si Jesus, nakita namin ang katotohanan, at nakita rin namin ang aming sarili sa salamin ng salita mo. Tulungan niyo kami, O Diyos. Tulungan mo kami sa aming pagkakita, sa aming kaligtasan, at sa pagsamba dahil dito. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng ipinanganak para sa aming kapayapaan, si Jesus. Amen.